Magandang araw po, mga minamahal. Sa ating pagpapatuloy ng pagbabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan. Kabanata 6, mga talata 1 hanggang 71. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. At sumusunod sa kanya ang lubhang maraming tao, sapagkat kanilang nakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga may sakit. At umahon si Jesus sa bundok at dooy naupo siya na kasama ng kanyang mga alagad. Malapit na nga ang Paskwa na pista ng mga Hudyo. Itinanaw ni Jesus ang kanyang mga mata at pagkakita ng lubhang maraming tao'y lumalapit sa kanya, ay sinabi kay Felipe, "Saan tayo magsisibili ng tinapay upang mga kakain ang mga ito?" At ito'y sinabi niya upang siya'y subukin, sapagkat nalalaman niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe sa kanya, "Hindi magkakasiya sa kanila ang 200 denaryong tinapay upang makakain ng kaunti ang bawat isa." Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "May isang batang lalaki rito na mayroong 5 tinapay na sibada at 2 isda. Datapwat, gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan?" Sinabi ni Jesus, "Inyong paupuin ang mga tao." Madamo nga sa dakong yaon, kaya't nagsiupo ang mga lalaki na may 5,000 ang bilang. Kinuha nga ni Jesus ang mga tinapay, at nang makapagpasalamat, ay ipinamahagi niya sa kanilang nakaupo, at gayon din naman, binigyan sila ng mga isda kung gaanong ibigin nila. At nang sila ay mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pulutin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang." Kaya't kanilang inipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol sa 5 tinapay na sibada na lumabas sa nagsikain. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, "Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan." Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin upang siya'y gawing hari,
ay muling nagbalik sa bundok na nag-iisa. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kanyang mga alagad sa dagat. At nagsilulan sila ng isang daong at kanilang tinawid ang dagat hanggang sa Capernaum. At madilim na nga at hindi dumarating sa kanila si Jesus. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Nang sila nga'y mga kagaod na nang may 25 o 30 estadyo, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat at lumalapit sa daong at sila'y nangahintakutan. Datapwat sinabi niya sa kanila, "Ako nga, huwag kayong mga takot." Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong at maglakay dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Nang kinabukasan ay nakita nga ng karamihang nakatayo sa kabilang ibayo ng dagat na dooy walang ibang daong kundi isa. At hindi lumulan sa daong si Jesus na kasama ng kanyang mga alagad, kundi ang kanyang mga alagad lamang ang nagsipaglayag. Gayunman ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon. Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kanyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong at nagsidating sa Capernaum na hinahanap si Jesus. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, "Rabi, kailan ka dumating dito?" Sinagot sila ni Jesus at sinabi, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakikitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nangabusog. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay, ang Diyos." Sinabi nga nila sa kanya, "Ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan yaong kanyang sinugo." Sinabi nga nila sa kanya, "Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda upang aming makita at sampalatayanan ka namin? Ano ang ginagawa mo? Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kanyang ipinakain." Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay
na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin kailanmay hindi mauuhaw. Datapwat, sinabi ko sa inyo na nakita ninyo ako at gayon may hindi kayo nagsisampalataya. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Sapagkat bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi ibangon sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ng bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang mga Hudyo nga ay nagbulong-bulungan tungkol sa kanya, sapagkat kanyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina? Paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mga bulong-bulungan. Walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang amang nagsugo sa akin ang sa kanya'y magdala sa akin. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natututo ay lumalapit sa akin. Hindi sa ang sino may nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay
na bumabang galing sa langit. Kung ang sino may kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Ang mga Hudyo nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, paanong maipakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kanya. Kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama. Gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit, hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya ay nagtuturo sa Kapernaum. Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang panalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Tatapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay na pagpapatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya noong una? Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Datapwat, mailan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin maliban na ipagkakaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig baga ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay
na walang hanggan. At kami nagsisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya ay magkakanulo palibhasay isa sa 12. Salamat sa pagkabasa ng Ebanghelyo ni Jesucristo ayon kay San Juan, Kabanata 6, mga talata 1 hanggang 71. The Gospel of the Lord Jesus Christ according to St. John chapter 6 verses 1 up to 71. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.